So ganun nakatagal. Imagine mo yung apat na motor na yon, 20,000. Ilan yon? Papatak siya ng 80,000. Sobrang, alam mo yon. Yun, good day sa ating lahat, no? Meron lang tayong konting pag-uusapan regarding dun sa bagong memorandum sa atin ng LTO regarding dun sa pagbebenta ng lumang kotse, no? Lumang motor o any type of vehicle na basta nire-rehistro sa LTO. So medyo lang, parang hindi lang siya magandang, alam mo yon, pakinggan, kasi parang hindi fair yung ganong bago nilang papatupad na memorandum sa LTO. Hindi naman tayo against kung ano yung mga gustong gawin ng government natin, pero ito lang naman opinion ko lang bilang isang Pilipino na, di ba, na nagbebenta rin ng sasakyan, nagbebenta rin ng motor. Siyempre, di ba, bibili din tayo ng second hand, no? Kaya siguro maganda rin nating pag-usapan ngayong araw na to, kasi napaka basta hindi siya patas, kumbaga. So ano ba yung sabi nung memorandum na yon? Once na ikaw ay nagbenta ng second hand cars o kaya ng motor, di ba, as a seller, kailangan mong pumunta sa LTO o sa pinakamalapit na LTO sa lugar ninyo within 5 days, no? Mai-report mo yung sasakyan mo na binenta mo, dala yung mga documents, syempre yung mga ORCR, yung pinagbentahan ninyo, no? Kasi within 5 days, di ba, 5 days na palugit, kailangan mai-report mo siya sa LTO. Kasi pag hindi mo siya na-report sa LTO within 5 days, magkakaroon ka ng penalty as a seller na 20K. So sobrang laki ika nga ng penalty, no? Pero wala naman tayo doon, kung yun naman talaga yung patakaran nila, wala tayong magagawa ron. Okay, pangalawa na pag-uusapan natin, kung ikaw naman yung buyer, no, pag nakabili ka ng second hand na sasakyan o kaya motor, kailangan mo rin siyang ipalipat agad sa pangalan mo under your name, ika nga, di ba, within 20 days. Kasi pag hindi mo siya nailipat within 20 days sa pangalan mo, magkakaroon ka rin ng penalty na 20K. Okay? Paano kanila mape-penalty? Ilalagay nila yon doon sa license mo, parang violation mo. So pag renew mo ng lisensya, doon ka nila sisingil ng 20K dahil sa hindi mo paglipat ng pangalan na binili mong sasakyan o kaya motor. So very unfair para sa ako, honestly, sa aking opinion lang. Hindi magandang, napakalaki naman ng charges, o kaya parang sabi natin okay yon, safety yon, kasi biruin mo, diba, mas okay naman talaga kung malilipat mo sa pangalan mo, diba? Pero yung ganung kalaki yung penalty, parang hindi maganda. Kaya nga sabi nga ni Ted Filon, napakalaki, diba? Pinapanood ko yung interview niya, napakalaki naman masyado ng penalty para dun sa ganung bagay, diba? Kasi imaginein mo, tapos tinanong pa ni Ted Filon kung ano yung sakop niyan. Simula nung nagbenta ka ng sasakyan o kaya motor, sakop na talaga daw yan. Parang hindi naman yata uubra yung ganung sistema. Kasi ako, kamukha ko, ilan na nabenta kong motor, sabi na natin, ang nabenta kong motor nasa 4 na motor, tapos isang sasakyan. Imaginein mo kung ako yung seller, di ba, nagbenta ako ng motor, yung 4 na motor ko way back, tawag nito, 10 years na yung nakalipas, 5 years yung ibang motor, iba nga 7, yung iba 12 years. So
So ganun nakatagal. Imagine mo yung apat na motor na yon, 20,000. Ilan yon? Papatak siya ng 80,000. Sobrang, alam mo yon, sobrang ang laki, di ba? Tapos hindi pa naman yung sakop, kasi sakop na daw kasi tinanong siya ni Ted Pilon kung sakop, kasi kung tawagin nga na retroactive, diba? Ang sagot ng LTO, sakop. Paano? Kailan lang naman sinabi yan? Wala kang idea na ganun pala dapat yung, diba? So ibig sabihin, magpapain ako ng 80,000 doon sa binenta kong apat na motor na hindi ko alam kung saan lupalop na nandoon yung motor na binenta ko, diba? Very very unfair, no? Sabi, maganda naman yung adikain nila na ilagay sa pangalan natin yung mga binili natin sa sasakyan, di ba? Pero dapat hindi na ganun na kasi paano mo ititrace yung record? Paano kung nagbenta na, mayroong nagbenta, namatay na pala yung pinagbentahan natin, di ba? Hindi na natin makontak kung nasang lupalop na yung pinagbentahan natin. Paano hahabulin? Di ba? Paano mo tapos expired ka na kasi 5 days lang taon na yung pinag-uusapan. Sobrang laki ng penalty na babayaran ko. Ganun ba yun? Parang hindi naman yata makatarungan yung ganung sitwasyon, no? May isa rin ako napanood kay Doc Chris, kung tawagin natin Easy Works Garage, di ba? Si Easy Works Garage, imaginein mo, di ba? Kay Easy Works Garage, maganda yung suggestion niya. Anong suggestion niya? Kung hindi na natin, isabay na lang natin kung sa renewal ng ating motor, kailan sasakyan, di ba? Kasi kung isasabay natin yon, mas maganda kung talagang gusto nilang linisin yung adikain nila na lahat ng bumibili ng second hand na motor o kaya sasakyan o any type of vehicle na ilalagay doon sa pangalan nila. Mas maganda. Bakit? 'Di ba? Mas talagang mapipilter natin lahat yung mga ilalagay natin doon, 'di ba? Kung may lilipat talaga natin, kasi bakit? Renewal Hindi mo siya pwedeng i-renew yung motor o kaya sasakyan, 'di ba? kung yun ang plataforma nyo, ganoon na lang gawin natin, 'di ba? Kung ba pag-renew na lang ng motor o kaya sasakyan, doon natin siya palitan ng pangalan, di ba? Mas okay yun, less hassle, di ba? Kaysa dun sa, di ba, halukay mo pa yung record mo kasi matagal na panahon na, di ba? Di yung pag-renew na lang, doon na natin palitan, di ba? I-present lang yung mga kailangan na documents para mailipat sa pangalan, di ba? Mas madali yun. Kaya mas okay ako dun sa suggestion ni Doc Chris, ng Easy Works Garage, na bakit hindi na lang pag-renew, di ba? Pag-renew ng sasakyan na binili mo, saka mo siya ilipat sa pangalan. Hindi mo siya maililipat, hindi mo siya maire-renew at mailalagay sa pangalan mo, di ba? Pag hindi mo siya binayaran, hindi rin siya marirenew, hindi mo siya magagamit kasi hindi nasa under ng name mo. Kaya obligado ka na palitan. Mas okay yung ganun na ni Doc Chris ng Easy Works Garage. Mas okay yun sa akin na sa renewal na lang ng sasakyan o kaya motor para mailipat, di ba? Less hassle yun para sa ating mga bumibili ng sasakyan, di ba? O kaya nagbenta ng sasakyan, mas hassle para sa atin yun. Mas less yun, mas okay yun. Okay? So kayo guys, kung ano ba yung opinion nyo pagdating sa ganyang bagong memorandum ng LTO, kasi para sa akin kasi hindi talaga siya okay yung mga ganung senaryo. Okay guys, so yun lang naman, ko lang naman yun, ang tawag nito, opinion ko lang naman yun, hindi naman yun dahil against ako sa gustong mangyari ng LTO o naman ng government. Opinion ko lang yun bilang isang, di ba, isang mamayang Pilipino. So yun lang naman guys, comment nyo na lang guys kung ano ba yung opinion nyo pag regarding sa ganyang bagong memorandum ng LTO. Okay? So, ingat tayo lahat. Ride safe, no? Always remember, hatakan pataas.